I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again, mga Filipinos, OFW, Marcos Luides and supporters. Hello everyone, good morning, ayan, shoutout sa inyo mga best, kumusta po kayo? But anyway, meron tayong upload videos guys, ha? Kung natatandaan nyo, yung in-upload natin last year, 2024, mayroon ako in-upload, yung UAE, nag-invest dito ng $15 billion. Aba, halos mag 1 trillion yun guys, ha? Laki! Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa mga nagdaan, dekada na, never pa natin guys na marinig na may mga foreign country na nag-invest na ganyang kalaki. Aba, bihira lang. Hindi po nangyari, hindi pala bihira lang mangyari. Pero under the Marcos administration, mga kababayan ay talagang nagsipag punta sila dito, no, na mag-invest. Ito yung UAE, ang pinakamalaki sa lahat. Yan po ang bunga ng pagta-travel ni Pangulong Marcos Jr. Yung sinasabi ng mga dilis na puro travel. Tingnan nyo naman, nagbalik ang laki. Bukod pa sa maglilika ng malaking trabaho, kikita ang Pilipinas, kikita din ang mga manggagawang Pilipino. Di ba? Madagdagan ng magkaroon ng trabaho yung mga jobless. Nako, it's all about renewable energy ito guys. Ang laki nito. So last year pa yun. Ngayon, itong mama na ito, siya po yung UAE Minister of Investment. Siguro kaya pumunta siya dito mga kababayan to fix, no? Para magkaroon ng dealing, ano man ang pag-usapan tungkol dito sa pag-invest nila dito. Ayan, nandito siya guys, oh. Basahin ko sa inyo, ha. Ang sabi dito guys, para sa mas maraming trabaho at masiglang ekonomiya. Nako mga kababayan, ha. Matapos ang pagpupulong natin kay UAE Minister of Investment Mohammed Hassan Al Suwadi, mas maraming oportunidad ang magbubukas mula sa infrastructure at renewable energy hanggang artificial intelligence, healthcare at education. Marami pang iba, no? Ang pakikipagtulungan ito ay bunga ng pagkilala ng UAE sa potensyal ng Pilipinas bilang sentro ng negosyo at kalakalan sa rehiyon. Ayan, Malacanang Palace, February 7, 2025. Pumunta dito guys, ha. Alam po natin sa bansa na yan, napakadaming Pilipino. At isa pa, hindi ibig sabihin maraming OFW na Pilipino na manggagawa diyan mga kababayan. Gustong-gusto tayo talaga, no, ang mga foreign country na magtatrabaho sa kanila because ang napapanood natin mga feedback ay very caring ang mga Pilipino guys, ha. Tsaka masipag magtrabaho. Yan lang po ang pinakamagandang asset natin. Kaya wag natin sirain yan, no. Yung maalaga baga, masipag magtrabaho, malinis. Ganyan ang true identity natin. Yung very friendly at always smile, ayan, pakikisama. Pero mayroon din mga ibang Pilipinong sasama ng ugali, kahit sabihin mo nagnanakaw sa kabayan ng bayan, sasabihin pa inosente. Walang basihan. Sabi ni Tato. So dahil dito mga kababayan, no? So dahil yan sa invest na yan yung bunga ng mga travel ni Pangulong Marcos Jr. At nakikita ng mga bansa sa buong mundo, lumalago ang ekonomiya ng bansa under the Marcos administration. Even the UN, sinabi yan, pinakamalakas na paglago ng ekonomiya ang Pilipinas sa Southeast Asia, no? So dahil to guys, tingnan natin ang pinaka-highlight, okay? Ayan, no? At saka isa guys, no, mayroon pa akong ipakita sa inyo, no, although na ibalita ko na ito, pero pakita pa rin natin yung video para katunayan na itong pag-invest ng UAE dito ay talaga namang mag-create ito guys ng magandang trabaho at kumita ang Pilipinas, kikita din sila at syempre kikita yung mga magagawang Pilipino. Diba? Ang galing. Yan, wow. Ang galing, Tsaka isa pa, mayroon akong bagong balita sa inyo. Bago nyo panoorin yung video, mga best, mayroon akong good news sa inyo ito. Nakita nyo yan, mga kababayan. Nakita nyo yan. Nako,
another good news, sa totoo lang, ay, isa sa pinaka-paborito ko ito guys ha. Tingnan nyo. O, basahin ko mga kababayan. No? Tingnan nyo, sabi ng ni 25. Tingnan, nag-donate ng 25 toneladang dates, prutas, ang Kingdom of Saudi Arabia sa Pilipinas noong Lunes, February 11. Ako, magbigay naman kayo, Mr. President. Isa sa pinaka-paborito ko yan mga kababayan. Shoutout sa inyo ha. So mga OFW from Saudi. Nako, talaga naman. We're sharing with the Philippines people. Saudi products dates is a special product of Saudi Arabia. Totoo yan. And we're here to present it as a gift. It is a message of love between the two countries. Ayon kay Saudi Arabia Embassy Charge, the affair AI Abdullah Saad Al-Shari ay ewan. Nako guys ha, masarap ito ha. Pwede kayong mamili sa mga Rostan Mall, no? Shangri-La, marami diyan mga kababayan. One of my favorite fruits ito. At ito po ang pinaka sikat na prutas sa buong kapuluan ng mundo mga kababayan. Diyan lang natin matatagpuan sa mga Middle East diyan kasi nabubuhay itong prutas na ito na parang nyug ang yung bang very similarity sa nyug, di ba? Oh. So dahil dito guys, nag-donate sila ay 25 tonelada. Aba, di good news ito. Kailan ba yan? O, itong Lunes. Oh yes, itong Lunes pala. O, di kayo naloka. Ang sarap nito mga kababayan. Oy, magbigay naman kayo. Ano ba yan? Palagay ko, ibibinta ito guys sa Kadiwa Store ng mura. Ayan, ay kaisipin ko lamang. O, tingnan natin ang pinaka-highlights. From Saudi Arabia ito guys ha. Ay, nako, naloka ako. Nakakapag-crave naman ito. My goodness. Oy, magbigay naman kayo dyan. Nako, Malacanang. Sabay ganun, ano. Sarap nito guys, sa totoo lang. Oh, ay, wow. Saudi dates. Ay. Oh, pwede kayo mag-order online. I think mayroon sa TikTok mga kababayan. Pero sa Shangri-La Mall, mayroon yan. Ay, ang dami yan mga kababayan. Siguro itong dates, no? Pwede yata ito mabubuhay sa ating, sa klima dito sa Pilipinas. Pwede yan, Pwede. Pang dessert lang ito guys, tumutubo ito sa mga dessert lang sa atin sa Pilipinas medyo malamig kaya for sure yan mabubuhay dito, no? Pero ang sarap nito mga kababayan. Wow, good news yan. Oh, ay social. I love this guys But anyway, as I said earlier mga bes, ipakita ko sa inyo yung video na yung $15 billion na investment, no? Ito, panoorin nyo ito. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye, and babush. God bless Philippines. Eto na. The United Arab Emirates state energy firm Masdar has signed a landmark $15 billion agreement with the Philippines to develop a suite of renewable energy projects, including solar, wind, and battery energy storage systems, with an initial target of generating up to 1 gigawatt of clean power by 2030. The initiative aligns with the Philippines' ambition to reduce its dependence on fossil fuels and increase the share of renewables in its energy mix, which stood at 22.8% in 2022. Philippine Energy Secretary Rafael Lotilla described the collaboration as a transformative step in the country's renewable energy journey. The project is expected to scale up to 10 gigawatts by 2035. By allowing full foreign ownership in the renewable energy sector, the Philippines continues to attract significant investments to realize its targets of 35% renewable energy by 2030 and 50% by 2040. Oh, narinig nyo yun guys? Sabi ko sa inyo 'Di ba? Narinig nyo yun mga kababayan? Sabi sa inyo the best talaga si Pangulong Marcos Mamuno, 'di ba? Sabi sa inyo. Grabe. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.